Patuloy pa rin po ang paglapit ng sentro or mata nitong si Super Typhoon Leon dito po sa Batanes. At huling namataan kaninang alas 10 ng gabi, 150 kilometers na lamang po sa silangan ng bayan ng Basco. Taglay pa rin ito ang maximum sustained winds na 185 kilometers per hour malapit dun sa kanyang mata at mayroong pagbugso hanggang 230 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos pa rin pahilagang kanluran or paakyat na pakaliwa at bahagyang bumabagal at 15 kilometers per hour. Yung kabuuan po ng bagyo kung saan abot po yung malalakas sa hangin ay nakakaabot po dito sa may northern and bahagi po ng central Luzon, habang yung mga pag-ulan kitang-kita dito sa ating satellite animation, malaking bahagi po ng Luzon and Visayas ang mga karanas ng mga kalat-kalat na ulan at pinakamalalakas pa rin doon po sa may area sa may extreme northern Luzon kung saan pinakamalapit itong si Bagyong Leon, habang meron din sa may western sides of Luzon po, meron din tayong minsan malalakas na mga pag-uulan. Base naman sa ating latest satellite animation, after ni Bagyong Leon, wala naman tayong inaasahang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga unang araw ng Nobyembre. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa rin po ng northwestward or paangat na pakaliwa itong si Bagyong Leon. Inaasahan po na pinakamalapit pa rin bukas ng madaling araw hanggang sa umaga mula dun sa kanyang mata itong pong lalawigan ng Batanes. At inaasahang magla-landfall naman po sa may silangang parte ng Taiwan pagsapit po ng tanghali or hapon. Pagsapit naman ng hapon hanggang sa gabi, posibleng unti-unting ihina na yung bagyo, knowing po na magla-landfall po ito at magkakaroon ng interaksyon dun sa rugged terrain or bulubunduking parte po ng Taiwan. Mag-emerge pagsapit po bukas ng gabi dito sa may western side na ng Taiwan at lalabas ng Philippine Area of Responsibility late evening bukas hanggang sa madaling araw po ng Friday. In terms of intensity naman po, simula po ngayon hanggang bukas ng umaga mananatiling at its peak or pinakamalakas pa rin itong si Super Typhoon Leon, at pagsapit naman po dito sa may parting Taiwan, posibleng humina siya as a typhoon. Pagtungo dito sa may eastern portion of China, biglang hihina pa ito into a severe tropical storm and tropical storm. Base naman sa ating latest track po, kitang-kita itong kulay orange. Ito yung mga lugar po na magkakaroon po ng pinakamatitinding mga pag-ulan, habang may mga strong winds pa rin sa malaking bahagi po ng northern and portions of central Luzon, dahil umaabot sa 600 kilometers yung radius at yung kabuang diametro naman po yung umaabot ng 1,200 kilometers. Sa ngayon, nakataas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Ito na po yung highest signal na pwede nating ibigay sa isang lugar sa mga bayan po ng Itbayat and Basco sa Batanes. Habang meron naman tayong signal number 4 sa natitirang bahagi ng Batanes at signal number 3 naman sa mga isla ng Babuyan, Camiguin, and Calayan sa may Babuyan Islands, at dito rin po sa may bayan ng Santa Ana sa may mainland Cagayan. Kapag meron tayong signals number 3, 4, and 5, for the next 12 hours, makakaranas po tayo ng matitinding hangin na posible po makasira ng mga puno at pananim, makasira din po ng bahay, hindi lang yung mangyayari po sa kahoy, at makapagpatumba rin po ng poste at mga linya ng kuryente. Samantala, for the next 12 hours, asahan din po ang malakas na hangin. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands and mainland Cagayan, gayon din sa northern portion of Isabela, lalawigan ng Apayao, northern portion of Kalinga, northern portion of Abra at buong Ilocos Norte. At meron naman tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito sa natitirang bahagi ng Isabela, gayon din sa Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Abra, rest of Kalinga, pababa ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, and La Union Signal number 1. Meron din po tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa northern and central portions of Pangasinan, northern and eastern portions of Nueva Ecija, gayon din sa northern and central portions of Aurora. Ito mga nasa signals number 1 and number 2, within the next 12 hours or hanggang bukas ng tanghali, makakaranas pa rin po sila ng mga pagbugso ng hangin dulot nitong si Bagyong Leon, at inaasahan po sa mga susunod na bulletin, posible habang umaakyat ang bagyo ay nababawasan po yung mga signals natin dito sa may Central Luzon at timog na bahagi ng Ilocos, Cordillera, and Cagayan Valley. Bukod po dun sa malakas na hangin, meron din po tayong mararanasan na malalakas na mga pag-ulan sa susunod na 24 oras sa malaking bahagi ng Luzon, lalo sa may northern and western portions. Meron tayong more than 200 mm na dami ng ulan sa may Batanes and Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands kung saan pinakamalapit ang Bagyong Leon. Meron naman tayong 100 to 200 mm na dami ng ulan bukas
or that's around 100 to 200 millimeters. Heavy to intense po ito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Occidental Mindoro at Calamian Islands. Habang meron naman tayong moderate to heavy na mga paulan or between 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan sa La Union, Pangasinan, ganyan din sa Kalinga, Mountain Province, Benguet, Isabela, pababa po ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Antique, hanggang sa may Negros Occidental. So ito po yung mga lugar na posible magtaas tayo ng mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories by October 31 or araw po ng Thursday. Habang pagsapit ng Friday, habang umaakyat at palabas na rin ng PAR, itong si Bagyong Leon, meron pa rin tayong mararanasan na heavy to intense na ulan sa Batanes at moderate to heavy na paulan pa rin sa may Babuyan Islands, Ilocos Norte, pababa pa rin ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, and Calamian Islands. Ang Metro Manila naman po, natitirang bahagi pa ng Luzon at natitirang bahagi ng Visayas, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon lalo na within the next 24 hours at makakaranas at some point ng kalat-kalat na mga ulan and thunderstorms. Minsan lumalakas po kapag meron tayong mga thunderstorms pero hindi po ito comparable dito kaya Bagyong Christine. Kaya make sure pa rin po na mag-antabay sa ating mga updates, mapa heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha lalo na sa mga low-lying areas. Possible din po yung pag-apaw ng mga ilog at pagragasa ng mga ilog at sa mga mountainous areas lalo na sa may Cordillera region and Caraballo Mountains as well as Sierra Madre Mountain Ranges. Possible din po yung pagguho ng lupa. Make sure na coordinated tayo sa ating mga local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan po na evacuation. Plus makipag-ugnayan din sa mga local chief executives for possible suspension sa class at sa trabaho. And in terms of yung mga severe winds na na-experience din ng ilang bahagi pa ng ating bansa, ito po ay dahil dun sa wind flow, yung hangin na papasok dito kay Bagyong Leon. Meron po tayo bukas sa mararanasan ng mga pagbugso pa rin sa malaking bahagi ng Cordillera region, ganyan sa Aurora, Bataan, Quirino, and Nueva Vizcaya. Metro Manila kahit malayo sa Bagyo as well as Calabarzon may mga pagbugso pa rin. Gayon din sa may Mimaropa, Bicol Region, Northern Samar at malaking bahagi ng Western Visayas. At habang lumalayo naman ang Bagyong Leon at matatanggal na rin yung mga wind signals, meron pa rin mga kalakasang hangin sa may Batanes and Babuyan Group of Islands. And in terms of matataas na mga alon, meron din po tayong gale warning dito sa malaking baybayin po ng Luzon hanggang 14 meters doon po sa malayong bahagi po ng ating karagatan dito sa may Batanes at nasa more than 5 meters naman po sa may Cagayan at baybayin din ng Isabela. Meron din nga asahan na 2.8 to 5.5 meters na taas na mga alon hanggang 2 palapag po ng gusali sa mga baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, ganyan sa may Aurora, sa may northeastern coast ng Polillo Islands, Camarines Norte at sa Hilaga at silangang baybayin po ng Catanduanes. Kapag meron tayong wind signals, automatically po suspended ang sea travel for all types of sea vessels. Habang kapag meron naman tayong gale warning at walang wind signals, ay posibleng pagbawalan pa rin yung maliliit at katamtaman laki po na sasakyan pandagat. So make sure po na especially ngayong panahon po ng long weekend ay nakaantabay tayo sa ating mga Coast Guards for possible suspension. At para naman po sa banta ng storm surge or daluyong ng bagyo, itong mga areas pa rin po na pinakamalapit, itong si Bagyong Leon, makakaranas ng higit sa 3 metrong taas ng mga daluyong o yung rumaragasang pagpasok po ng mga tubig sa ating mga coastal communities sa Batanes at sa may Calayan sa Cagayan. So make sure din po nakaantabay tayo and for possible evacuation nga makipag-ugnayan sa inyong mga barangay or mga local chief executives.